Tumango lang si Krisa na hinarap ng mga doktor na hinihintay na rin siyang lumapit sa kanila. Medyo malala ang lagay ng kanyang ama. Ayon sa kanila na kung gagawin nila ang operasyon, 50% lang noon ang pag-asa at ang another 50% naman ay ang kapahamakan nito na kaagad ng sinabi sa dalaga. Hindi mapigilan ni Krisa na makaramdam ng pagkahilo sa mga nalaman. Litong-lito siya sa mga sinasabi sa kanya ng doktor kahit na ang linaw naman ng pagkakasabi. Hindi na alam ng dalaga kung saan pa siya kakapit, kung saan pa siya hahawak nang sa ganun hiwag na tuluyang bumagsak at malugmok sa sakit. Eksakto namang bukas ng pintuan ng ward kung saan pumasok ang namumutla pang sinik. Nasa likod nito ang sekretary niya. Namumula ng mga mata ni Krisa. Sa sandaling iyon, nais na niyang yakapin ng mahigpit ang binata at magsumbong ng mga nangyayaring kamalasan sa kanya. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan para gawin ang bagay na yon. Nakatanaw man siya ng katiting na pag-asa sa katauhan ng abogado, ngunit hindi niya naman magawang masabi yon. Nanatiling magkahinang ang mga mata ng dalawa. Pareho ang naiisip ni Nick pero hinang-hina pa siya. Hay, nung pumunta ako dito, ang buong akala ko'y sinamahan ni Miss Krisa si attorney. Pero hindi pala. Ang sekretary na nakatingin sa doktor. Naglabas pa ito ng business card ni Nick doon upang patunayang totoo ang kanyang mga sinasabi at hindi siya basta nagsasabi ng kalokohan lamang. Alam na ni Krisa kung saan ang tungo noon kung kaya nagsimulang mamasa ang sulok ng mga mata. Nais ko sabihin sa inyo na si Mr. Carlito Aguilon ay ang future father-in-law nitong si Attorney Bentacourt. Malamang ay kilala si Nick Bentacourt ng mga doctors ng hospital. Hindi lang siya number 1 lawyer ng bansa, ngunit siya rin ang may hawak ng kanilang kumpanya na kilalang halimaw at kasalukuyang may pinakamatunog na pangalan sa kanilang lugar. Isa rin ang pamilya nila sa pinakamayaman, kaya dapat lang nakabahan ng mga kaharap kahit na wala pa namang ginagawa at ipinag-uutos doon ang abogado. Sa tingin ko, ayos lang naman ang silid na ito, pero hindi ba masyadong maliit naman ito upang mabilis na gumaling ang pasyente? Ito ang una nating gawin, palitan natin ang kanyang silid. Suggestion ng secretary na alam ni Krisa na kay Nick mismo yun ang galing. Para naman sa kanyang operasyon, may sariling connection si Attorney Bentacourt at pwede siyang mag-invite ng mga best experts mula sa ibang bansa. Subalit kailangan pa rin niya ang inyong cooperation para mas mapadali yun, dagdag pa ng secretary. At dahil makapangyarihan ng pamilya Bentacourt, mabilis nilang ginawang bawat hiling ng abogado sa pamamagitan ng kanyang secretary. Nanatiling nakahinang pa rin ang mga mata ni Nick kay Krisa na hindi na may tagong emosyon. Nahihikbi ng dalaga. Paano na lang kung hindi dumating si Nick? Paano na lang kung wala ito doon at nagkataon na hindi ito nagpapakuha ng kanyang dugo? Ano na lang ang gagawin niya? Baka umandusay na siya sa bigat ng kanyang dinadala at pinagdadaanan ngayon. Ang sabi ng hospital, puno ng VIP ward at wala nang available. Mahinang bulong pa ron ng ginang na hindi na nakaligtas sa pandinig ni Nick. Sinulyo pa niya ang mga doktor at ang kanyang sekretary. Huwag po kayong mag-alala tita, hindi po nila pababayaan si Tito Carlito magmula ngayon. Nanghina pa rin sambit ni Nick na halatang hindi pa rin nakakabawi ng kanyang lakas na nawala dahil sa dugo. Naku, maraming salamat iho. Tayo ng ginang na lumapit nga sa abogado at tinawakan ng kamay. Wala pong anuman tita. Matapos ang ilang sandali ay sinamahan ni Krisa si Nick sa cafe ng hospital habang kinokontak nitong expert na sinasabi nito. Nanatiling tahimik ang dalaga, pinag-iisipang mabuti ko anong sasabihin. Nick, hindi mo naman to kailangang gawin. Kinuha ni Nick ang kamay ni Krisa. Alam niyang sobrang thankful nito sa kanya kaya lang nahiya itong ipakita. Kung galit ito, hindi sana mahina ang boses nito na kilala niyang taliwas ang sinasabi. Chris, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nakahanda akong gawin ang lahat para sa'yo, sa pamilya mo. Pero Nick, shh, saka na natin pag-usapan ng ibang detalye. Sa ngayon, unahin na muna natin ang papa mo. Hindi rin sila doon nagtagal. Kinailangan ni Krisa na bumalik na silid ng kanyang ama at may mga bagay naman na kailangan sikasuhin si Nick. Lihim na ipinangako ng dalaga sa sarili na after noon, magiging mabuti na ulit siya ng trato sa abogado. Pagkalipas ng 2 oras na paghihintay ay dumating ng in contact ng mga expert sa lugar. Lulan sila ng private plane na abogado at nagasikaso. Si Nick mismo sumundo sa kanila sa airport. Pagdating ng hospital, kagad nilang pinag-aralan na magiging operasyon. Pagkalipas ng 1 oras na plano na nila ang operasyon ni Carlito. Maraming salamat, Secretary ni Nick. Sambit ni Vanji nang hindi makitang binata sa silid. Naku, wag po akong pasalamatan ninyo. Si Attorney Bentacourt po dahil ang mga expert na yun hindi available sa mga ordinaryong tao. Pasalamat po kayo na may mabuti kayong future son-in-law.
Tumango na si Vanji bilang pagsang-ayon. Lumamon ng mahabang oras ang operasyon. Nakaalis na lang ang sekretary, hindi pa yun tapos. Subalit hindi umalis si Nick na piniling manatili ng hospital at alalayan ng dalaga na halatang balisa na. Pero pinipilit na maging matatag habang naghihintay. Naupo lang si Nick sa koridor at gamit ang cellphone ay ginawa niyang kanyang trabaho. Tahimik na lumapit sa kanya si Krisa, dahilan upang mapangat ng mukha ng binata. Ngumiti pa ito nang tumabi na sa kanyang dalaga na may dalang cup ng porridge na umuusok pa at halatang bagong luto pa lang iyon. Kumain ka para mapalitan ang dugong nawala sa katawan mo. Mabilis na isinilid ni Nick ang kanyang cellphone sa bulsa at maagap na tinanggap iyon. Nasaan ang panula, Chris? Sandali, kukuha ako. Nakangiting pinagmasdan ni Nick ang bulto ng dalawang naglalakad palayo sa kanila. Pagbalik nito ay may dala na itong bottled water. Hindi naman sa sinasamantala yun ni Nick pero natutuwa na siya dito. Tahimik na kinain ng binata ang binigay nitong pagkain at nang maubos ay si Krisa pang nagligpit. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan pero kung kailangan mo nang, hindi mo kailangan mag-isip ng kahit na ano magiging bayad sa akin, Chris. Gaya na sabi ng sekretary ko, para ito sa future father-in-law ko. Agad na pagputol ng abogado na may malapad pa ring ngiti. Wala akong hinihinging kapalit basta gumaling at maging successful ang magiging surgery ni Tito Carlito. Hindi alam kung ito ang makakapagpakalma ng puso mo sa mga sandaling ito ay kanina pa sobrang nag-aalala at nalilito kung anong nararapat mong gawin. Sabi ko naman hindi ba, palagi ako narito, Chris. Umuhos ng mga luha ni Krisa doon, niyakap naman siya ng mahigpit ni Nick upang itago lang ang kanyang mukha sa mga taong dumadaan sa kanilang pwesto. Ilang beses na inalikan ng binata ang tuktok ng ulo ng dalaga upang iparamdam na hinding-hindi niya siya iiwanan doon. Nasa tabi lang siya. Maraming salamat talaga, Nick. Sumisinghot-singhot na hikbi pa ni Krisa. Shh, tahan na. Baka sabihin na makakita sa'yo na pinapaiyak kita. Masuyong sambit pa rito ni Nick. Naging successful ang operation ni Carlito Aguilon sa tulong ng mga expert na pinagkagastosan ni Nick. Nang ilabas siya ng operating room ay ganun na lang ang iyak ni Vanji. Nanimay nabunutan siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Ang buong akala kasi nito hindi na makakasurvive ang asawa. Ganun din si Krisa na ganun na lang ang mahigpit na yakap sa kanyang ama habang malakas na umiiyak. Wala pang malay ang ama ngunit sinabi sa kanila ng doktor na hindi magtatagal at magigising na rin ito. Hindi niya alintana mga doktor at nurses na naroon. Sobrang saya lang talaga niya ng oras na yon. At ang lahat ng yun ay utang niya sa abogado dahil kung wala ito, paniguradong natodas ng ama niya. Matapos ang isang gabi ay nagising na rin si Carlito na parang walang nangyari. Ang sabi ng doktor kapag wala na anumang naging komplikasyon ay maaari siyang makalabas na hindi doon kaagad. Sana sa bagong taon ay nakalabas na tayo. Pasalamat ka sa future son-in-law mo, Carlito. Utang mong pangalawang buhay mo sa kanya. Hindi lang yon, gaano kamahal ang mga expert na inabala niya para lang maoperahan ka. Mamasama sa mga mata ni Vanji habang sinasabi niyang bagay na yun sa asawa niya nakahiga sa kama. Tahimik lang na nakikinig sa kanila si Krisa na nagsisend ng explanation message noon kay Miss Jen. Sabi ko na, maasahan talaga siya. Hindi ako matatakot na ipagkatiwala sa kanya anak nating si Krisa habang buhay. At kahit na mawala na ako sa kanya ko siya iahabilin. Tugon ni Carlito na sumilay ng masayang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya pababayaan ang ating anak, Vanji. Maniwala ka. Hindi nag-react ng anuman sa sinabi ng ama ang dalaga. Tama naman ito. Kung may lalaki nga napaka-reliable, si Nicky yun. Pwede siyang dumepende dito buong buhay niya at paniguradong hindi siya nito pababayaan. Sa isipin yun, hindi niya mapigilang kastiguhin ang kanyang sarili sa pagiging matigas ang puso niya sa binata. Gayong ito pa rin naman ang makakatulong sa kanila sa mga ganitong pagkakataon. Sabay-sabay silang napatingin sa may pintuan na makarinig doon ng marahang katok. Napakunot na ng noon ni Krisa. Kung si Nicky yun, hindi na ito kakatok. Dire-diretso na itong papasok. Ganun pa man ay iniisip na lang ng dalaga na baka nahihiya rin ang abogado. Ako na po magbubukas. Presenta niya na tumayo na matapos bitawan ng cellphone na nag-send na ng message kay Miss Jen. Kung bakit hindi siya nakapunta ng music center. Noon pa lang niya naisipang kumontak dito. Sige, siguradong ang son-in-law namin yan at nahihiyang pumasok. Panunukso pa ni Vanji sa dalaga. Agad na dumilim ang mukha ni Krisa nang hindi sinikang nasa labas ng pintuan kung hindi si Alex yon. May gana pa talaga itong magpakita sa kanya habang may bitbit na basket ng prutas. Kumulo na kaagad ang dugo ng dalaga dito. Anong ginagawa mo dito? Mahigpit na hawak ni Krisa sa doorknob ng pintuan. Gusto na itong ibalibag pasara. Parang maamong tupang ikinurap ni Alex ang kanyang mga mata. Tinaas pa ang basket na dala na animo ay hindi to nakita ng dalaga.
Bibisita, kukumustahin ko lang si Tito. Ayos ng lagay ni Papa, makakaalis ka na. Krisa, si Alex ba yan, Chris? Tanong ni Carlito na naulinagan ang himig ng kanyang anak na animoy galit. Nilingon na siya ni Chris at kapag dakay marahang tumango upang sabihin sa amang siya ang naroroon. Papasukin mo. Labag man yun sa kalooban ni Krisa, ngunit sinunod niya pa rin ang gusto ng ama. Tahimik na pumasok si Alex. Matapos na ibigay sa walang emosyong si Vanji ang basket ng prutas ay lumapit nga ito sa kama ni Carlito. Ilang sandali pa ay mabilis tong lumuhod ni kinagulantang ng buo nilang pamilya kung bakit yung biglang ginawa nito. Patawad po Tito Carlito, masyado po ako naging mapangahas at sakim sa mga ginawa ko sa inyo. Tumaga sa mga luha ni Alex sa kanyang mga mata at mabilis na bumagsak pababa. Nakagat na ni Chris ang labi sa tanawing iyon. Hindi ko po isinaalang-alang ang matagal naming pinagsamahan ng anak ninyo. Bukod sa niloko ko na siya at sinaktan, nagawa ko pa kayong idamay at pahirapan. Sana po hindi pa huli ang lahat para patawarin niyo ko, Tito. Ano pang silbi ng paghingi mo ng tawad? Sa tingin babalik pa ba dati ang lahat? Huwag ka na magulo pa. Okay na kami. Okay na si Krisa. Hindi mo na kailangan paulit-ulit na sumulpot at magpakita pa. Tama na Alex. Hinihingal na sabat ni Vanji na hindi na makapagtimpi. Alam niya kasing mabitang kanyang asawa at baka madalas sa kung anumang drama ng lalaki ito na hindi na dapat pang muling kinakausap. Lubayan mo na anak namin. Tita Vanji, ngayong pinagsisisihan mo ang lahat? Noon, anong ginawa mo ha? Naging makasarili ka. Mabilis na nilapitan ni Chris ang ginang at mahigpit na niyakap. Kita na niyang panginginig nito ng laman. Hinagod na niyang likod ng matanda upang aluin at pagaanin ko ano man ang nararamdaman nitong tensyon. Lumayas ka. Walang magagawa yung pagluhod-luhod mo. Hindi ka namin mapapatawad kahit magsugat ang tuhod mo. At lumuhod ka dyan buong araw at magdamag. Layas! Napakakapal na mukha mong magpakita pa ngayon dito. Taos po sa pusong paghingi ko ng tawad. Kahit pamula yan sa atay mo o kahit sa internal organs mo, wala kaming pakialam. Vanji, pagpapakalma ni Carlito sa asawa. Kalamahin mo sarili mo. Chris, bigyan mo nga ng tubig ang tita mo at baka siya naman ang kumapaano. Utos ni Carlito na hindi pinansin ang ginagawa ni Alex sa harapan niya. Tumalima naman doon si Krisa, pinainom niya ang ginang na sumasayaw pa rin sa galit ang buong katawan. Alex, alam ko naman napilitan ka lang na gawin ng bagay na yun sa paghahangad mo ng mas malaki at mataas na kapangyarihan. Ang tanong lang, masaya ka ba ngayon na nakuha mo ng gusto mo? Hindi 'di ba? May kulang? Kalmadong wika ni Carlito na hindi pa rin tinitingnan sa mukha si Alex na patuloy ang baba ng mga luha. Tama lang yan. Pagsisihan mo mga bagay na binitawan mo para lang piliin ang bagay na hinahangad mo ng buong akala mo ay mapapasaya ka. Hindi ka masaya, deserve mo yan. Hindi mo kailangan humingi sa amin ng tawad dahil pinagsisisihan mo naman at dala ng katawan mong parusa. Sapat na yung malaman namin Alex. Lumakas pang iyak ng lalaki, sobrang pinagsisisihan niyang lahat. Tito, makakaalis ka na. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Ito na sana ang huling sandaling makikita kita upang pag-usapan ng mga bagay na tapos sa pagitan niyo ni Chris. Yakapin mo na lang ang mga bagay na pinili mo. Huwag mo nang guluhin pang anak namin. Tanggap mong hanggang dito na lang kayo. Hindi ka na niya mahal. Ibang lalaking na laman ng puso niya at wala ka na magagawa pa doon, iho. Hindi na muli nagsalita pa si Alex. Sapat ng mga salita ni Carlito para mas maramdaman niyang sakit ng katotohanang wala na talaga silang pag-asa pa ng anak nitong si Krisa. Humihikbi pa rin ang labing mabilis na siyang tumayo. Tama na, ayaw na niyang mas ipahiya pa ang sarili. Ni hindi rin siya nilapitan ni Krisa kahit na muntik na matumba ang katawan niya. Susubukan niya ulit sa susunod. Hindi siya doon magsasawa at susuko hanggang sa muling makuha ang tiwala nilang buong pamilya. Hindi. Aalis na po ako Tito Carlito. Sana po'y maging mabilis ng pagaling ninyo. Sinundan lang siya ng tingin na 3 patungo ng pintuan. Bago niya pa mahawakan ang doorknob ng pinto ay bumukas na yun at niluwa si Nick. Umiting na agad ang abogado na makitang naroon ang lalaki sa silid ng future niyang biyanan. Mabilis na napahakbang si Krisa palapit sa kanilang banda at hinawakan na sa braso si Nick nang makitang reaksyon nito. Nasa mukha na kasi nito na parang biglang gusto na lang niyang bigwasan ng suntok si Alex sa isang maling hakbang ng dating nobyo. Paalis na siya Nick, dumaan lang dito, paliwanag ng dalaga kahit na hindi naman niya yun hinihingi. Doon pa lang parang medyo nakarelax at nahimasmasan si Nick. Agad niyang inaliko ng isa niyang kamay sa bewang ni Krisa na hindi nakaligtas sa mga mata ni Alex na namumula pa. Lantaran niya na sinasabi na kanya lang ang dalaga at walang sino man ang maaring makakuha nito sa kanya. Hinapit pa ng abogadong katawan ni Krisa, palapit sa kanya at sa harapan ni Alex at gilid ng mga mata.
ng mga magulang ni Chris ay walang hiyang mabilis tong hinalikan sa kanyang labi. Biglang uminit ng mukha ni Krisa dahil doon. Nahihiya na sa biglang ginawa ni Nick pero gusto niya yon at namimiss niya. Ganun ba baby? Wala lang naman sa akin yun. Hindi naman ako nagseselos dahil alam ko sobrang mahal mo ko at walang sino man ang makakakuha sa'yo dahil akin ka lang. Nakangisip ang kurot ni Nick sa isang pisngi ng dalaga na mas lalong itong ikinapula. Napailing na si Krisa sa labis na hiya. Tinong kinurot nito ang tagiliran ni Nick para patigilin dahil naririnig sila ng kanyang mga magulang na naroroon. Talo nang tuluyan na silang tinalikuran ni Alex na tuloy-tuloy nang lumabas na nasabing silid. Pag-ikot ng dalawa paharap sa mga magulang ni Krisa, matapos nang isara ang pintuan ni nagkunwaring mag-asawang walang nakita. Tumikim pa si Carlito habang si Vanjie naging malikot ng mga mata. Kamusta na pong pakaramdam niyo, Tito Carlito? Ayos na, Nick. Maraming salamat sa iyo ha. Maligayang sagot ng ama ni Krisa. Kakaibang kislap ng mga mata nito habang pinagmamasdan silang dalawa ni Krisa. Nanatiling nakahawak si Nick sa bewang ng dalaga. Baka kung nagkataong wala ka dito paniguradong pinaglalamayan na ako nitong Papa! Agad na putol sa kanya ni Krisa na ipinakitang paiyak na. Kalma Chris, narito ako. Hindi ko kayo pababayaan kasama ng pamilya mo. Malambing na wika ni Nick. Nanilingon ng dalaga. Maniwala at magtiwala ka lang sa kakayahan ng future husband mo. Napaawang ng bibig ng mag-asawa doon. Nanunukso ng mga matang lumipad kay Krisa. Future husband? Talaga lang ha? Bumitaw si Nick sa kanya at bigla na lang lumuhod sa kanyang harapan. Will you marry me, Chris? Napahawak na ng dalawang kamay niya ang dalaga sa bibig na halatang nagulat sa ginawa ni Nick. Please, marry me baby. Pasensya na kung normal na singsing lang ito. Pinapagawa ko pa yung may diamond. Ayoko namang hintayin pa yun bago mag-propose sa'yo. Bakasang kaba sa boses ni Nick. Inilahad ni Chris ang isang kamay niya sa harap ni Nick. Yes, mabilis na isinot yun ni Nick sa kanyang dalirit kapag dakay mahigpit ng iyakap ang dalaga. Pilit na ikinubli ang mga luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata na tanging sina Vanjie at Carlitong nakakakita. Sandali, hintayin niyo namang dalawa na gumaling na muna ako bago kayo magplano ng kasal. Singit ni Carlito na wala ng pagsidla ng saya dahil sa pangyayari na saksihan niya sa anak. Maliwanag? Oo naman po Tito Carlito. Anong tito? Mula ngayon kailangan tawagin mo na akong papa. Malakas na umalingaw-ngaw ang tawanan nila nang dahil sa sinabi niya ng ama ni Krisa na sa mga sandaling iyon hindi pa rin makapaniwala na may singsing na siyang si Nick mismong nagsuot. Sige po papa. Sabay silang kumain ng tanghalian sa cafe ng hospital. Dinala na lang nila na makakain si Vanjie nang bumalik sila sa silid ng ama ng dalaga. Matapos na kumain at makain ng gamot ni Carlito ay nakatulog ito. Samantalang nakasubsob naman si Vanjie sa gilid ng kama. Malapit sa natutulog niyang asawa, magkatabing nakaupo noon sa sofa si Nick at Krisa. Pinaglalaroan ni Nick ang kamay ni Krisa na may suot na singsing habang nakasandal ang ulo niya sa isang balikat ng dalaga. Hindi makapaniwala ang abogado na napasagot niya ng oo ang dalaga. Gayong kababati pa lang nila nito. Hindi naman yun inalis ni Krisa, sa halip ay hinagod-hagod niya pang ulo ng abogado na malambing na ang paraan. Labas tayo saglit. Bulong ni Nick na nagpalingon kay Krisa sa banda ng kanyang mga magulang. Bakit? Saan tayo pupunta? Alam mo na yun, short time. Gusto kitang kainin. Sagot ni Nick na kinalaki ng mata ni Krisa sa pagiging maloko ng binata. Malanding kinagat pa nitong kanyang labi upang ipakita to sa dalaga. Umayos ka nga, dinig ka ni na Papa Tita Vanjie. Pagak na mahinang natawa na si Nick. Mabilis na hinalika ng isang pisngi ng dalaga. Ano naman, engage na tayo oh. Pagpapamukha niya pa noon sa dalaga, hindi siya pinansin ni Krisa na kilig pa rin. Hindi na siya makapaghintay na may pagyabang iyon sa kanyang kaibigang si Rita at kay Miss Jen. Alam niyang marami silang katanungan pero wala siyang pake. Bitaw nga muna, gagamit ako ng banyo. Tulak ng dalaga sa katawan ni Nick palayo sa katawan. Sinunod naman ni Nick ang gusto niya habang may naglalarong kakaibang ngiti sa kanyang labi. Tuloy-tuloy na humakbang na si Krisa patungo sa loob ng banyo at ginawang pakay dito. Matapos na gawin ng kanyang business, sa loob ay muli niyang pinasadahan ang tingin na suot niyang singsing na bagay sa kanyang daliri. Kinagat na niya ang labi sa sobrang kilig sabay takip ng dalawa niyang tenga gamit ang palad niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Siya, engaged na kay Nick? Hindi nga, seryoso ba yun? Hindi siya nananaginip lang? Nang kumalmang mga hormones niya sa kilig ay nagpa siya na siyang lumabas ng banyo. Pagbukas niya ng pintuan ay nagulat siya nang nasarap na noon si Nick. Gagamit ka rin? Kaunti na lang ang tissue. Natigilan si Krisa sa kanyang sasabihin na mabilis na pumasok doon si Nick at isinara ang pintuan. Hindi siya nito pinalabas.
Nalaki ng mga mata ng dalaga nang makitang inilak pa nitong pintuan habang may kakaibang ngisi sa labi. Hindi na niya magawang makapagayak pa nang itulak na siya ng binata pasandal sa pader ng banyo. Malapit sa may lababo at siniil na ng halik ang labi niya. Naramdaman niyang lamig ng pader sa likod subalit mas nanaig ang init ng labi ng fiancé niya. Nick!